So, eto na nga ang last day ng pagbabakasyon ng aking mga pamangkin dito sa amin sa Bulacan. Ito ang last night na maipapasyal ko sila para makakita naman sila ng magandang view dito sa Bulacan. Hindi man ito mamahalin o hindi man ito ganun kagarbong pasyalan, ay tiyak ko naman na magiging masaya sila dahil simple lang naman ang kaligayahan ng mga bata. Kaya nga lang, meron akong isang namataan na bata na parang hindi naman masaya. So, ayun nga, napag-alaman ko na meron na naman siyang inuungot sa kanyang dada na bilhin dahil magiging masaya daw ang kanyang mga pinsan kung makakabili siya nito. Dahil last night na nga naman niya makakasama ang mga ito, gusto lang naman niya daw itong pasahin. Kaya tingnan natin kung may mauungot nga ba siya sa kanyang dada. So, habang naglalakad-lakad nga sila dyan, ay nag-iisip pa yung dada niya kung bibilan nga ba talaga or hindi. Depende siguro sa presyo ng gustong ipabili. So, ano nga ba yun? Hintayin natin kung ano yung mabibili nila na makakapagpasaya daw sa kanyang mga pinsan. So, ayun na nga, sa wakas nakakita rin sila na nagbebenta ng gusto niyang bilhin na laruan. At mukha namang afford ni Dada, kaya nabilan din siya. So, habang papalapit sa akin yan, ay excited na excited ang pagmumukha niyan dahil nasunod na naman ang kagustuhan niya. But in fairness naman sa kanya, gusto lang naman daw niya kasing mapasaya at malibang ang kanyang mga pinsan dahil nga nakalimutan nila ang kanilang laruan na badminton. So, ano nga bang gagawin nila dito kung wala silang laruan, di ba? So, ayan na nga. Let the kulitan begins. So, nung una, hindi pa nga niya alam kung paano to gamitin. Kaya sabi ko magpaturo sa kanyang dada. Di nagpaturo na nga. Eto namang ama, akala mo naman kagaling-galing gumamit. Yun pala, hindi rin pala alam kung paano. So, ang ending, si mami pa rin ang nagturo kung paano to gamitin. So, buti na lang mas magaling talaga si mami. Charot lang. So, yun na nga, after niya itong matutunan, share niya na ito sa kanyang mga pinsan para lahat sila ay makapag-experience at maka-enjoy. Sadyang nakakatuwa na pagmasdan yung mga magpipinsan na sobrang close sa isa't isa. Dahil paglaki nila, sila ang magtutulungan sa bawat problema na haharapin nila sa kanilang kinabukasan. So, eto naman ang dalawang lovers na talagang tumututok lang sa kanilang paglalaro. Dahil nga baka merong mga sasakyan na darating na dahil sa paglilibang nila sa paglalaro ay hindi nila mapansin. So, pagkaraan ng mga ilang oras ay nakaramdam din kami ng gutom. Kaya naman, naghanap na kami ng perfect spot para naman makakain kami. At meron nga itong bata na to na nagmamagaling na magbuhat ng isang boteng tubig at kayang-kaya niya daw yan kahit mabigat. So, tara, hanap tayo ng spot na maganda para makakain tayo ng maayos. So, nagbaon nga pala kami dito ng ulam at kanin para dito na rin kami mag-dinner. At toko at baboy nga ang naisipan kong iluto para naman medyo masarap-sarap ang kainan ng mga bagets dito sa pupuntahan naming park. At ito nga ang isa sa talagang na-miss namin ni Choy Choy, ang kumain na kasalo ang aming pamilya dahil nga nasanay na rin kami ngayon na kaming tatlo lang or minsan pag pumapasok ang aming dada ay dalawa lang kaming magkasalong kumain. Pero ngayon, kasala niya ang kanyang mga pinsan kaya sobrang ganadong kumain. Pagkatapos ay nakuha pang ang biruin ng ama. Ba't malugot ang pesi ko? Dahil naubos ang pera ko! O, diba? Ang dami talaga naiisip na kalokohan kapag masaya. Sadya nga talagang magastos lalo na kung may magbabakasyon sa inyong mga mag-anak. Pero tandaan natin na ang pera ay kikitaan yan pero ang kaligayahan na magiging dulot nito, lalo na kung sa ikasisiya at ikatutuwa ng kalooban ng inyong anak, syempre for the go tayo dyan. Dahil kailanman hindi matatawaran ang kaligayahan ng isang nanay at isang tatay kung makikita niya ang kaligayahan na nararamdaman ng kanyang anak. Maganda rin na imulat natin ang ating mga anak na maging close sa kanilang mga kapatid at kung nag-iisang anak naman ay maging close sa kanyang mga pinsan. Dahil balang araw pag nawala na tayo sa mundo bilang magulang nila, meron silang makakapitan at malalapitan sa oras ng kalungkutan. At hindi nila ma-feel na nag-iisa sila sa laban at hamon ng buhay. Kaya sa ating mga magulang na katulad ko, hayaan lang nating ibigay ang lahat ng makakaya natin para maging masaya sila. Hindi kailangang maging magarbo o mamahaling mga bagay ang imulat natin sa kanila. Simpleng bagay lang para matuto sila ng simpleng buhay. So, yun lang guys. Pauwi na kami. Salamat sa inyong panonood. Tandaan, gaano man karami ang dumating na problema, ay higit na mas marami ang dahilan para maging masaya.